Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Saan ka ba galing? Kakadating mo lang ng Apex? Hindi! Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Dahil sa hindi nga mahanap at matagpuan ni Annalyn itong kanyang Lolo Pepe, ay nagpasya ito na puntahan sa Apex. Baka sakali na makita doon ni Annalyn ang kanyang lolo, at dito ka na sumalubong sa kanya itong si Zoe, at sinabi ni Annalyn na nadidili nga ang flight dito ni Lolo Pepe, at dahil hindi pa rin ito matagpuan mapahanggang ngayon. At sumulpot naman itong si Zoe at sinabi dito kay Zoe na bakit ngayon lang daw ito dumating, at ang sagot dito ni Annalyn na kararating lang ba niya dito sa Apex, at nagkasabay na sumagot tong si Zoe at tong si Joy, at sinabi ni Joy oo at sinabi ni Zoe na hindi. Kaya malalaman na nga dito ni Annalyn na nagsisinungaling itong si Zoe, lalo pat nakita ni Joy dito si Zoe sa parking area habang kausap itong kanyang Lolo Pepe, at umalis din ito. Kaya walang duda na may kinalaman ito si Zoe at Moira kung nasaan na ngayon itong si Don Pepe. Sa kabilang banda, agad nga na nagmamakaawa itong si Don Pepe dito sa pulis, kung saan ay binuksan itong likuran ng sasakyan ni Moira. At dito na sinabi na tawagan daw itong kanyang anak upang ipaalam na tulungan ito dahil gusto nga siyang ikulong dito ni Moira at Zoe, at gusto siyang paslangin. At dahil dito, agad naman na sumunod itong pulis sa pakiusap dito ni Don Pepe dahil tila nahihirapan na nga ito huminga dahil sa init nga doon sa likod ng sasakyan. At napag-alaman na nga ngayon ni RJ na may kinalaman nga itong si Zoe at Moira sa pagkawala nga ngayon ni Don Pepe, dahil sa pagkatapos tawagan ni Annalyn itong si Giselle ay agad na kumilos itong si RJ at Giselle upang i-report agad sa mga kapulisan kung nakita ba nila itong si Don Pepe. At dito naman na itemre dito sa pulis na humarang dito kina Moira at Zoe na natagpuan nga nila at namukhaan itong si Don Pepe na sakay at itinago dito ni Moira sa loob ng kotse. At dito naman na mabibisto ni RJ ang mga pagsisinungaling dito ni Zoe, lalo pat makikita at malalaman ni RJ itong DNA result na tinatago dito ni Zoe at Moira, dahil sinabi ni Moira na itong huli na lamang itong si Don Pepe ang makakaalam sa kanilang sekreto. Subalit wala silang kaalam-alam na nakakuha ng kopya itong si Kinito bago nagtungo ng US upang mauna roon upang ihanda lahat ang mga kinakailangan na gawin dito ni Don Pepe. At dahil nagtaka ito, dahil hindi pa nga dumarating doon itong si Sir Pepe niya, kaya agad na bumalik at pinuntahan agad itong si Giselle at RJ, at dito nga nakumpirma dito nila RJ na bago daw sila maghiwalay ay nagpakuha ito ng DNA test dito ni Zoe at Annalyn, at nakumpirma na itong si Zoe ay hindi pala tunay na kadugo ni Don Pepe at hindi tunay na anak dito ni RJ. Kaya mapipilitan na paaminin ni RJ itong si Zoe kung saan ba talaga nilang tinago ang kanyang ama, at kung hindi ito magsasabi ng totoo ay mapipilitan itong si RJ na maipakulong itong si Zoe kasama ng kanyang ina na si Moira. At dito naman na nanginig sa takot itong si Zoe dahil ayaw niya na makulong at magalit itong kanyang ama na si RJ, lalo pa ngayon na hindi pa rin alam ni RJ na kung sino nga ang tunay na ama dito ni Zoe, dahil sa banta nga ni Don Pepe na kapag malaman niya kung sino ang ama dito ni Zoe ay pananagutin niya rin ito at sisiguraduhin na mabulok daw sa kulungan itong si Moira. Dahil sa takot ni Moira na makulong, napilitan naman na gumamit ng dahas itong si Moira upang pukpukin sa ulo itong si Don Pepe, kaya nahimatay ito at agad na itinago nila ni Zoe nang sa ganon ay hindi malaman ni RJ ang buong katotohanan. At dahil dito hindi naman makakalusot itong sekreto na pinanghawakan ni Moira dahil may isa pang taong nakakaalam, at ito na nga ang si Kinito, at lalo pat hawak niya ang mga kopya na pinagawa nga ni Don Pepe sa kanya. Kaya yan naman nating pakatutukan bukas kung ano magiging kahinatnan sa pangkasinungalingan dito ni Zoe. Yan lang po at marami pong salamat.